Si Dot ay isang estudyante sa high school na bingi at pipi. Kaunti lamang ang kanyang mga kaibigan at madalas siyang nag-iisa dahil sa kanyang kapansanan. Mula nang mawala ang kanyang ama kamakailan, ang pamilya ng ninang niya ang nag-aalaga sa kanya. Si Naina, ang bago niyang kinakapatid, ay hindi sanay na magkaroon ng kapatid at kinamumuhian si Dot ng walang malinaw na dahilan. Pareho silang nag-aaral sa Sing High School kung saan si Dot ay isang social outcast at si Naina ay kabilang sa mga sikat na babae. Sa unang eksena, si Naina at ang grupo ng kanyang malulupit na cheerleader na kaibigan ay pinagtatawanan ang kapansanan ni Dot. Napansin ito ng guidance counselor ng paaralan, kaya't inanyayahan niya si Dot na sabay silang mananghalyan. Tumanggi si Dot at tumakbo patungo sa kanyang paboritong tagwan sa paaralan, isang cubicle sa banyo. Mas ligtas ang pakiramdam niya roon, at mas kaunti ang kanyang lungkot kapag nag-iisa siya. Ngunit panandalian lamang ang kanyang katahimikan nang matagpuan siya ni Naina at galit na hinayla palabas para umuwi. Pagka-uwi, pinayuhan ni Olivia, ina ni Naina, ang kanyang anak na pawang gawing komportable si Dot, ngunit hindi ito iniintindi ni Naina. Hindi niya nararamdamang may obligasyon siya sa pagpapasok kay Dot sa kanilang tahanan dahil hindi naman siya ang nagdesisyong tanggapin ito. Dumating si Paul, ama ni Naina, kinagabihan at natagpuan si Olivia na nakahandusay sa sala. Siya ay may depresyon at problema sa pag-inom. Inalagaan siya ni Paul at inihatid sa kwarto, lalo na't umiinom ito ng maraming antidepressants. Napansin niya ang kakaibang katahimikan sa pagitan ng dalawang dalaga sa hapagkainan. Upang mapawi ang tensyon, iminungkahi niyang matutong mag-sign language para kay Dot, ngunit inantala siya ni Naina at basta na lang umalis. Kinabukasan sa oras ng tanghalian, nakikipagtsismisan si Naina at ang kanyang mga kaibigan. Binanggit ng kaibigan niyang si Michelle ang tungkol sa pagiging birhen at pinagtawanan siya dahil 19 na siya ngunit wala pang karanasan. Kahit maaari siyang magka-boyfriend kahit kailan, tila mailap siya pagdating sa pakikipagrelasyon. Samantala, natuklasan ni Dot ang isang bakanteng silid ng musika sa paaralan at sinamantala ang pagkakataong makapag-practice ng pagtugtog ng piano. Dati siyang nag-e-ensayo bago siya tuluyang nawalan ng pandinig kaya magaling pa rin siyang tumugtog kahit hindi niya naririnig ang musika. Isa sa mga sikat na lalaki, si Connor, ay nakarinig ng kanyang tugtugin at agad na nahumaling sa kanya. Nang istorbohin siya ng kanyang kaibigan, matagal niyang tinitigan si Dot bago siya umalis. Nag-cross muli ang landas ni Dot at Naina sa banyo. Pilit niyang iniwasan si Naina, ngunit iginiit ng huli na maglagay siya ng lipstick. Nang tumingin si Dot sa salamin, napagtanto niyang sinadyang pahirin ni Naina ang lipstick sa paligid ng kanyang labi. Akala niya'y maaaring ito na ang pagkakataong maging malapit sila, ngunit bigo siya. Kinagabihan, nahirapang makatulog si Dot dahil sa pagkakamis niya sa kanyang yumaong ama. Nang lumabas siya ng kwarto upang magpahangin, napansin niyang bukas ang pinto ng silid ni Naina. Napadungaw siya at nakita sina Naina at Paul na magkasama sa kama. Lubos na ikinagulat ni Dot ang tagpong iyon at agad siyang bumalik sa kanyang silid, gimbal at litong-lito. Humingi ng pahintulot si Nina sa kanyang mga magulang na makitulog sa bahay ni Michelle kinabukasan. Sa hapunan, tumanggi si Paul na payagan siya, ngunit hinikayat naman siya ni Olivia na ituloy ito. Sa ilalim ng mesa, ikinuskos ni Naina ang kanyang mga paa kay Paul, pilit siyang inaakit upang payagan siyang umalis. Walang sinabi si Paul, at inakala ito ni Naina bilang pagsang-ayon kaya agad niyang tinawagan si Michelle. Pinag-aawayan ni Paul at Olivia ang madalas na pagsalungat ng huli sa kanya. Sandali silang nagtalo bago ito tumayo at umalis. Ibinigay naman ni Dot ang isang sulat kay Olivia na nagtatanong kung maaari siyang manood ng sine mag-isa. Tinanggap ni Dot ang alok ni Paul na ihatid siya sa sinehan kahit hindi siya komportable. Maliban sa grupo ni Naina na nasa gitnang bahagi ng sinehan, halos wala ng tao. Napansin ni Connor si Dot na nag-iisa at nais sana siyang lapitan, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Nakaramdam ng awa si Naina kay Dot, ngunit pinili pa rin niyang magpakawalang pakialam. Napansin ni Dot si Naina na tinatakpan ang kanyang mga tainga, tila sinusubukang maranasan kung paano maging bingi, ngunit bigla itong huminto nang mapansing tinatitigan siya ni Dot. Hindi makatulog si Dot kinagabihan habang inaalala ang huli nilang pagkikita ni Naina. Nagkunwari siyang natutulog nang mapansin niyang bumaba si Paul. Hinawakan ni Paul ang kanyang buhok at sinabing may sakit siya. Mukhang naiintindihan niyang mali ang kanyang ginagawa sa sariling dugo ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Inako niyang tinanggap niya si Dot sa bahay sa pag-asang mapipigilan niya ang sarili sa pagpasok sa silid ni Naina, ngunit malinaw na hindi ito naging epektibo. Sa sumunod na eksena, nag-iisa si Dot sa bahay at tumutugtog ng piano. Hindi niya alam na kara-rating lang ni Naina mula sa paaralan at nakatayo ito sa pintuan, pinapanood siya.
Pumutok ang isang kwerdas ng piano at napasigaw si Dot. Gulat si Naina nang mapagtanto niyang matagal nang nakikinig si Dot sa kanila. Nagkunwari siyang kara-rating lang at hindi niya ito kinumpronta tungkol sa kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, tumigil si Naina sa harap ni Dot sa oras ng tanghalian. Unti-unti niyang ikinwento kay Dot ang ilang detalye tungkol sa palakpakan niyang sandali kasama si Paul. Lito si Dot sa narinig, malinaw na ginagawa iyon ni Naina upang makuha ang kanyang reaksyon, ngunit nanatiling kalmado si Dot. Sinabi pa ni Naina na balak niyang tapusin si Paul gamit ang armas ni Michelle. Hindi pa rin niya nakuha ang atensyon na nais niya, ngunit nakakatakot dahil baka nagsasabi siya ng totoo. Pumunta si Dot sa silid musika upang magpiano at makaiwas kay Naina. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Connor na nakasilip sa pinto at nakatitig sa kanya. Kinabahan siya at sinubukang umalis, ngunit pinigilan siya ni Connor. Inanyayahan siya nito sa isang date para raw mag-collaborate sa lab report. Ngunit nang ipakita ni Dot ang natapos na niyang report, hindi na niya naituloy ang kanyang dahilan. Kinagabihan, sabay-sabay na kumakain ang pamilya nang biglang kumatok si Connor. Inanyayahan niya si Dot na pumunta sa library upang balikan ang kanilang lab report. Nag-aatubili man, pumayag si Dot. Dumating din si Michelle at iniabot kay Naina ang isang bag. Tinawagan ni Dot si Naina, binanggit ang armas ni Michelle, at nag-alala na baka totoong balak nitong iligpit si Paul. Sa sumunod na eksena, nasa isang restaurant sina Dot at Connor. Saglit nilang pinag-usapan ang report, bago nagsimulang ikwento ni Connor ang tunay niyang nararamdaman para kay Dot. Inilahad niya kung paano niya naiisip na makipagpalakpakan sa kanya, sa pag-aakalang hindi siya naririnig ni Dot. Nakakita si Dot ng ambulansya papalapit sa kanilang bahay at inakalang may masamang ginawa si Naina. Agad siyang nagmadaling umuwi at nakahinga ng maluwag ng matuklasang ligtas naman ang lahat. Pumasok siya sa silid ni Naina at narinig si Paul na inaalis ang tapal odo ni Naina. Binato ni Dot ang isang estatwa upang gumawa ng ingay at tulungan si Naina, na halatang sawang-sawa na sa ginagawa ng kanya ni Paul. Naputol ang tensyon sa loob ng silid nang marinig ang kalabog, at bumalik si Paul sa kanyang kwarto. Umiiyak si Naina sa kanyang kama habang dahan-daang dumating si Dot. At niyakap siya hanggang siya'y makatulog. Sa susunod na eksena, planchado ni Naina ang kanyang uniforme habang nakikipag-usap kay Dot. Binalaan niya si Paul na susugurin niya ito kinagabihan gamit ang plancha at sinunog pa niya ang isang teddy bear bilang babala. Patuloy na naniniwala si Dot na hindi alam ni Naina ang kanyang kakayahang makarinig, kaya't kunwari pa rin siyang inosente sa mga plano ni Naina. Kinahapunan, nag-cheer si Naina at Michelle para sa koponan ng paaralan. Kasama si Connor sa laro, ngunit sobrang hina ng kanyang performance kaya agad siyang pinaupo ng coach. Matapos ang laro, nagpunta sina Dot at Connor sa may pool. Nagsimulang magkwento si Connor tungkol sa kanyang buhay palakpakan, dahil akala niya ay hindi siya naririnig ni Dot. Bigla namang inalis ni Dot ang kanyang tapal odo at naghalikan sila sa tabi ng pool. Sa bahay, sinabi ni Olivia na bagay sina Naina at Connor. Nagalit si Paul sa sinabi niya at inakusahan siyang tinuturuan si Naina na manamit ng malazwa. Nag-alis ng tapal odo si Olivia at inalok si Connor na sumama sa kama, ngunit nawala na ito ng gana sa kanya. Dumating si Naina ng hating gabi, pagod mula sa cheer practice. Binigyan siya ni Paul ng handbag at sinimulang palakpakan muli. Gising din si Olivia sa kanyang silid at tila alam ang nangyayari, pero wala siyang ginawang paraan upang pigilan ito. Hiniling ni Naina kay Paul na pumikit dahil may sorpresa siya. Nang sumunod ito, lumapit si Naina hawak ang mainit na plancha at muntik na siyang sunugin sa mukha, ngunit dumating si Dot at napigil siya. Biglang sinabi ni Naina na buntis siya. Nabigla si Paul sa ideya ng pagiging lolo. Kaya nang humingi si Naina ng $1,000 para sa paalis ito, pumayag siya. Kinabukasan, pumunta si Naina sa silid ni Dot at umamin na wala siyang lakas ng loob upang iligpit si Paul. Kinabukasan ay school dance. Pinahiram ni Naina ng gown si Dot. Umamin siyang nagsinungaling siya tungkol sa pagbubuntis. Ang totoo, plano niyang gamitin ang pera para tumakas patungong ibang estado. Pangarap niyang maging go-go dancer at yumaman sa bagong lungsod. Naglagay siya ng lipstick kay Dot, sa pagkakataong ito ay maayos na, hindi bilang panlilin lang. Habang hinahanap ni Paul si Naina, natagpuan niya ang mga pampalaman sa bag nito. Dahil sinabi nitong matagal na siyang hindi dinadatnan, napag-isipan ni Paul na nagsisinungaling ito tungkol sa pagbubuntis. Ipinakita niya ang pampalaman at pinilit siyang magsabi ng totoo. Gumawa ng kwento si Naina, pero hindi siya naniwala. Sinimulan siyang sampilan at palakpakan muli. Narinig ni Olivia ang sigaw ng kanyang anak, ngunit wala pa rin siyang ginawa. Umiiyak siya at tila binabagabag.
Tumigil siya sa pagtugtog, binunot ang kwerdas ng piano at dahan-daang pumasok sa kwarto. Habang abala si Paul, sinaktan siya ni Dot gamit ito habang sumisigaw na layuan si Naina. Ilang segundo pa, at bumagsak si Paul sa sahig. Nagulat si Naina nang makita si Olivia na paakyat ng hagdan. Sinisi niya si Dot sa pagkawala ng ama. Mas nagulat siya nang mapagtanto niyang nakakapagsalita si Dot. Tumunog ang doorbell, si Michelle ang dumating upang sunduin sila para sa sayawan sa paaralan. Nagmadaling nagbihis ang mga babae, itinago ang mga dagwang damit sa bag, at nagtungo sa paaralan upang magpanggap na normal ang lahat. Nagsayaw si Dot kasama si Connor sa school dance, pero abala ang kanyang isipan at hindi siya makatuon. Kinuha niya ang bag at nagtago sa cubicle ng CR hanggang matapos ang party. Samantala, si Olivia ay nakaupo lamang sa kanyang kwarto, tulala habang nakatingin sa labi ni Paul. Ang tanging pagsisisi niya ay hindi niya naligtas ang kanyang anak kay Paul. Tinawag ni Connor ang pangalan ni Dot habang paalis siya ng party at nagulat nang lumingon ito. Natuklasan niyang may kakayahan itong makarinig. Sa revelasyong iyon, napagtanto niyang alam ni Dot ang lahat ng madidilim niyang sikreto. Tinawag niya itong ogag at inakusahan ng panlilinlang at paglabag sa kanyang pribadong buhay. Hindi na siya pinansin ni Dot at tumuon na lang sa mas mahalagang bagay. Kinuha niya si Naina mula sa CR at dinala ito sa may sapa. Ibinaon nila ang backpack at mga damit. Nang tanungin siya ni Naina kung bakit nagkunwari siyang bingi sa lahat ng panahon, sinabi niyang gusto lamang niyang maging katulad ng kanyang ama, na bingi at pipi rin. Nagmamadali silang bumalik sa bahay, ngunit laking gulat nila nang makitang napapalibutan na ito ng mga pulis, at inilalabas si Olivia na nakapusas. Tinanong nila kung ano ang nangyari at sinabi ni Olivia na siya ang tumapos kay Paul. Humingi rin siya ng tawad kay Naina. Inakala ng mga pulis na ito ay dahil sa pagtapos niya sa asawa, ngunit alam ni Naina na iba ang dahilan ng paghingi ng tawad, dahil sa lahat ng pagkukulang niya bilang ina. Sa huling eksena, pinapanood ng dalawang dalaga si Olivia habang isinakay siya sa police car. At dito nagtatapos ang pelikula.